Moro-Moro ay isang adopsyon mula sa tula sa Europa na komedya de capa e espada. Ito ay isang komedya na nagsasaad ng isang digmaan sa pagitan ng Muslim at ng Kristiyano. Pinatutunayan kung gaano katatag ang hangarin ng mga Kristiyano na patunayan nila kaya nilang ipaglaban ang sariling teritoryo at ang kanilang pananampalataya. Sa kwentong ito, aming pinapakilala ang aming sarili, pisyon na Moro-Moro, ang digmaan sa pagitan ng Kristiyano at ng Muslim. Sa gitna ng kapayapaan ay dumating ang mga dayuhan, ang mga Kristiyano na pinamumunuan ni Prinsipe Salazar na nagtataglay ng kakisigan at maabilidad at kasama niya ang kanyang ama na si Prinsipe Trinidad. Kumuha muna kayo ng ating makakain. Masusunod po. Mahal at mahal na rin na. Ako po ay mabalitang ipapahatid sa inyo. Nakita. Ako po ay nakakita ng mga Kristiyano sa ating lupain. Magsalita ka at sabihin ang iyong pagkakakilanlan. Ako si Prinsipe Salazar at ito ang aming ama, si Prinsipe Trinidad. Narito kami upang ipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Hindi maaari. Hindi ako pahig sa inyong kagustuhan. Relihiyon namin na hindi dapat pabayaan. Ngunit, Huwag niyong lisanin ang aming lupain kung hindi niyo nais magkaroon ng kaguluhan. muna kayo rito at hanggang ating matutuluyan. Masusunod po, mahal na prinsipe. Mahal na ama. Ako aalis muna at maglalakad at papahangin muna lamang. O sige, mag-iingat ka. Sino ka, misteryoso? Ako ang prinsipe ng mga Kristiyanong mabubuti. Kaya pala ganyan ang iyong kasuotan. Ako'y nabihag sa iyong mga mata. Nga pala, ako ang prinsesa ng mga Muslim. At hindi naglaon na padalas ang pagkikita ng prinsipe ng mga Kristiyano at ang prinsesa ng mga Muslim. At sa hindi inaasahang pangyayari, dumating ang ama ng Prinsesa Ordua. Anak, Hari, ano ang aking nagawang kasalanan? Bakit kayo galit na galit? Sana kami yung payagang magpakasal sa simbahan. di maaari yan. Dahil ang iyong relihiyon ay iba sa amin. Kung gusto niyo maikasal sa amin, dun sa mosque nangyayari yan. Uwi sa ating tahanan kung ayaw mong tumira sa lawa at walang taong naawa. Ako'y magbabalik at kukunin ng prinsesa. Dahil sa takot ng dalawa na sila ay paghiwalayin, itinana ng prinsipe ng mga Kristiyano ang prinsesa ng mga Muslim. Ngunit hindi nila alam na sila ay nakita ng alalay ng hari ng mga Muslim. Mahal na Reyna, mahal na hari. Huwag paumanhin ninyo kung ako'y nakakaabala. May nais lamang ako sa inyo. Ano ang iyong nakita?
Mahal na hari, nakita ko si Prinsesa Urduha at prinsipe ng mga Kristiyano na tumatakan. Hindi maaari ito. Ihanda ang mga kawal. Lulusob tayo sa kabilang isla. Babawiin ko ang aking anak. Lalaban tayo! Lalaban tayo! Lalaban tayo! Lalaban tayo! Lalaban tayo! Mahal na hari, may paparating po sa ating bayan. Salubungin sila at maghanda kayo. Hindi mo ba alam na tinama ng inyong anak ang aking anak? Ilabas nyo ang aking anak! Mahal na hari, wala dito ang prinsesa at Ihanda nyo ang inyong mga sarili kapag hindi ibinalik ng inyong anak ang aking anak. Lumipas ang isang araw na paghihintay, hindi dumating ang kanyang anak. Sa galit ni Usman ay pinahayag niya sa lahat ng Muslim na sila ay lulusob sa lugar ng mga Kristiyano, aagawin ang teritoryo at papalitan ang reliyon nito. Samantala, ang mga Kristiyano ay naghahanda na sa labanan sa kadahilanan hindi nila makita ang dalawang anak na magkabilang panig. Dahil sa atin to. Sa kabila ng mga nangyaring labanan, nanaig pa rin ang mga Kristiyano